Madalas pag-awayan ng isang magkarelasyon, una, pera. Pero alam niyo yung pera, nakikita yan eh. Kayang kitain yan, kayang paghirapan yan. Nakadepende sa inyong dalawa kung paano nyo pag-isapan. Pangalawa, selos. Nagsiselos ka nang wala naman dapat ikakaselos. Oo, kayo, ando na dapat yung dapat bawat isa sa inyo kailangang umintindi. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Lalong-lalo na kung hindi kayo parehas ng estado sa buhay. Maaring ikaw mapera ka, yung partner mo hindi. So kailangan niyang kumayod sa araw-araw para lang mabuhay at makasurvive sa araw-araw. So isa yun sa kailangan mong i-consider para magtagal yung relasyon nyo. Lalong-lalo na kung alam mo sa sarili mo na ang partner mo kailangan kumayod para mabuhay samantalang ikaw hindi. Pangatlo, hinala. Minsan, yung hinala dapat nilalagay din natin sa lugar. May mga bagay na hindi natin dapat kailangang sabihin sa mga partner natin. Bakit? Kasi ayaw natin mag-alala sila, ayaw natin maging paranoid sila, ayaw natin magpanik sila. Kaya nga nandiyan ka na partner para umintindi at gumabay sa kanya, alalayan siya, para makasurvive siya. Part ng relasyon yan, hindi yung pansarili mo lang yung iniisip mo, nararamdaman mo lang yung iniisip mo. Kung nahihirapan ka, hindi mo ba naiisip baka nahihirapan din siya? Panghuli, pero ito yung pinaka-importante, communication. Bakit? Pasalamat ka kung may partner kang laging nag-a-update sa'yo. Kung hindi man matagal, at least sinusubukan niyang ipaalam sa'yo yung status niya, yung kalagayan niya. Kahit sabihin na nating hindi matagal, pero at least sinusubukan niyang mag-update sa'yo para lang malaman mo kung ano yung kalagayan niya. Kaya kung may partner kang ganito, maswerte ka na. Kaya wag mo nang pakawalan pa. Kaya sana matuto tayong mag-balance sa mga bagay-bagay, lalo pat pinasok mo yung isang relasyon. Dahil kung hindi, sure ako kung sa ngayon may jowa ka, bukas makalawa, wala na. Minsan, nasasabi mo sa partner mo na ayaw mo na, pagod ka na. Bakit? Hindi mo ba naiisip? Na yung naiisip mo baka naiisip din niya? Tatanong mo ba ang partner mo kung okay lang siya? Hindi, di ba? Hindi mo alam kung napapagod ka na, baka mas napapagod na siya. Lagi mong tandaan, bago mo itigil ang ugnayan na kung ano man ang meron kayo, isip-isipin mo. Baka pagdating ng panahon, babalik at babalik sa'yo yung mga sinasabi mo. At ang masaklap pa, hindi na ulit magiging kayo. Hindi porket kayo na ng boyfriend o girlfriend mo, ayun ang magiging rason para diktahan mo. Tandaan mo, may kanya-kanya kayong buhay. May sarili kayong responsibilidad at pangangailangan. Oo, kayo. Pero hindi porket kayo ay masusunod na lahat ng kagustuhan mo. Paalala, naging kayo para maging inspirasyon nyo ang bawat isa. Hindi yung magiging resulta, magiging pabigat ka. Ano? Hindi lang nakapag-update, mali agad? Di ba pwedeng may ginawa lang? May responsibilidad lang? May trabaho lang? Minsan, matuto tayong umintindi. Hindi yung kunting kibot lang, naghahanap agad ng pag-aawayan. Kaya ikaw kung nanonood ka, mag-isip ka, umayos ka, dahil hindi lahat ng panahon ay aayon sa'yo. Darating at darating ang panahon na iiwan ka ng taong minamahal mo.